May ipapakita ako sa'yo, wika ni Shira kay Sebastian. Kagagaling lang nila sa simbahan para sa final rehearsal ng kasal nila. Nasa loob na sila ng sasakyan at pauwi na. Nasa ayos na ang lahat hanggang sa kaliit-liitang detalye ng kasal. At sa isang araw ay tuluyan na siyang magiging asawa ni Sebastian Eleazar. Ano iyon? Nakangiting tanong nito. His dimple was showing and he was so charming. Mula sa loob ng shoulder bag inilabas niya ang isang picture nito, na ibinigay nito sa kanya 12 years ago. Iyan ang, hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil kumunot na ang noo nito. Nilagyan mo ng mga sungay at pangil ang picture ko. Anito nang tingnan siya. Natawa siya, noong galit na galit kasi siya nito noon, napagdiskitahan niya ang picture nito. Naitabi pala niya yun sa mga gamit niya, at nadala pa uwi sa Pilipinas. Nahagod ni Sebastian ang buhok nito. Bumakas ang guilt sa mga mata nito. Ang totoo ay ilang beses na niyang tinangkang sunugin ang picture nito, pero sa tuwi na ay hindi niya magawa. Galit na galit ako sa iyo noon baste, pero hindi ko pa rin nagawang itapon o sunugin ang picture na iyan, anya. Kinuha ng binata ang kamay niya at marahang pinisil iyon, Shira, I'm so sorry. Gusto mo bang pag-usapan natin ang nangyari noon? Umiling siya, huwag na. Tapos na iyon. Forget it. Umilig siya sa balikat nito, ihatid mo na ako sa Cavite. Tiyak na nagluto si nanay, wika niya. Isang linggo na ang nakararaan ng sunduin niya ang ina sa Paris, at ipaliwanag dito ang lahat-lahat. Naunawaan siya nito at masaya ito sa naging ending nila ni Sebastian. Maging si Sebastian ay natawagan na rin niya at naipaalam dito ang turn of events. Katulad ng kanyang ina ay nagpahayag din ito ng suporta at katuwaan. Bago pa sunduin ni Shira ang ina ay napag-usapan na nila ni Sebastian, na babalik na siya sa townhouse ni Sandro, at doon tutuloy hanggang sa may kasal sila, bilang konsiderasyon sa kanyang ina. Kinuha niya ang duplicate key sa bangko, dahil hindi nga niya nakuha ang susing gamit niya, nang tangain siya ni Sebastian sa bahay nito noon. Pumayag naman ang binata. Kiside pagkatapos ay pinaandar na nito ang sasakyan. Dinalhan ni Shira ng pananghalian si Sebastian, gaya ng napag-usapan nila kahapon. Pagtapat niya sa pinto nito, nakita niyang nakaawang ang pinto niyon, lalakihan na sana niya ang pagkakabukas ng pinto, nang matigilan siya sa narinig. Mahal mo ba siya? Tanong ng pamilyar na boses. Narito na pala si Sandro. Bakit hindi man lang ito nagpasabi na nasa Pilipinas na ito? Ang alam niya ay bukas ng umaga pa ito darating. Naalala niya na mahilig pala itong mang sorpresa. Pero ano yung itinatanong nito kay Sebastian kung mahal nito ang sino? Teka, siya bang tinutukoy ng kaibigan? Pero may iba pa bang babaeng mahal si Sebastian bukod sa kanya? Nakangiting umiling siya, naniniwala siyang siya lang ang mahal nito, napangiti uli siya. Mukhang gustong makasiguro na hindi na uli siya masasaktan gaya noon. Tunay na kaibigan talaga niya ito. Pangit man ay naengganyo siyang makinig. Curious siyang malaman kung ano ang pag-uusapan ng mga ito tungkol sa kanya. Sagutin mo ako, mahal mo ba siya? Hindi, narinig niyang mariing sagot ni Sebastian na kinabigla niya. Biglang nanikip ang dibdib niya. Nagpapatawa ka ba? Anong hindi mo siya mahal? Kung hindi mo siya mahal, bakit mo siya pakakasalan? Sabi ni Sandro. Kung kanina ay may duda pa siya na siya ang tinutukoy ng dalawa, ngayon ay nawala na iyon. Pero kasabay rin yun ay nanginig ang mga kalamnan niya. Tuluyan na ring namalisbas ang mga luha sa magkabilang pisngi niya. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahong pinagsalitaan siya ni Sebastian ng masasakit na salita. Dahil hindi ako matahimik, patuloy akong inuusig ng konsyensya ko sa kasalanang ginawa ko sa kanya noon. Hindi tamang ginamit ko siya sa pagrerebelde ko noon sa aking ama. Natutop ni Shira ang bibig niya para hindi marinig ang hikbi mula roon. Hindi lang pala siya nito basta pinaglaruan noon, ginamit pa siya nito para marahil galitin si Senyor Fernando. Paano kung sa galit ng senyor noon ay ipinapatay na lang sila ng kanyang ina basta? Kinailangan niya ng ibayong lakas para magawa niyang may hakbang ang mga paa para lumayo roon. Pakiramdam kasi niya ay hinang-hina siya. Durog ang puso na tumalilit siya sa lugar na iyon. Isinuot niya ang eyeshades niya para itago ang namumulang mga mata. Pagkatapos pahirin ang mga luha roon. Ang tanga-tanga niya para muling maniwala sa mga sinasabi at ipinapakita ni Sebastian. Wala palang katotohanan ang lahat ng iyon. Guilt, iyon lang pala ang rason.
Kaya siya nito pakakasalan. At tinangka pa pala siya nitong gamitin noon. Para galitin ng senyor na alam naman nito na kilalang malupit. Wala pala talaga itong naging pagpapahalaga sa kanya noon, hindi nito inisip ang kapahamakang maaaring danasin niya noon, at ng kanyang ina. At nagi-guilty lang pala ito, pero nagawa pa nitong hayaang may mangyari sa kanila. Ang sama nito, mariing ikanuyam niya ang mga kamay. Tuturuan niya ito ng leksyon. Sisiguruhin niyang mapapahiya ito sa harap ng maraming tao. Matalim na tiningnan ni Shira ang pangalan na nagfa-flash sa kanyang cellphone. Tinatawagan siya ni Sebastian, huminga siya ng malalim at pilit pinayapa ang sarili, bago tinanggap ang tawag nito. Bastean niya dito, pinipilit niyang wag singhalan at sumbatan ito. Shira, kanina pa ako tumatawag. Nasaan ka na ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Tila nabubugnat ng wika nito. Nasa shower ako, naka-silent ang cellphone ko. God, akala ko kung ano na ang nangyari, pinag-alala mo ako. Sinungaling, gustong-gusto na niyang sabihin dito. Shira, may problema ba? You seemed upset. Nagpakawala siya ng marahas na hininga. Ganito yata talaga ang nararamdaman ng mga babae isang araw bago ang kanilang kasal. Inaatake ng anxiety. Ikaw, buti, nagawa mo pang mag-opisina. Tumawa ito. Actually, grabing nervyos na rin ang nararamdaman ko, at lalo yata akong hindi mapapalagay kung nasa bahay lang ako at hinihintay ang bukas. Teka, di ba sabi mo, dadalan mo ako ng lunch ngayon? Ano? Sabi kasi ni nanay, hindi na raw dapat nagkikita pa ang 2 taong ikakasal isang araw, bago ang kasal. Alam mo na, pamahiin, lapitin daw kasi ng disgrasya kapag ganoon. Worst, baka hindi pa raw matuloy ang kasal, kaya pinigilan niya ako. Pinipigilan niya ang sarili na wag murahin at sumbatan ito. Baka kasi maunsyami ang plano niya kapag nagkaganoon. Parang narinig ko na nga iyan. That means, bukas na pala tayo magkikita sa simbahan. O siya, dyan ka na nga lang sa bahay. Huwag ka na lang lalabas ha. Stay safe, I love you. Okay, matabang na sagot niya. Shira, hihintayin kita sa kasal natin. Mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Maghintay ka sa wala. Tingnan ko lang kung kayanin mo ang kahihiyan, kapag walang bride na dumating bukas. Ipapahiya kita sa buong Pilipinas, Sebastian, ipapahiya kita. What? Gulat na bulalas ni Barbie kay Xandro. 6:00 pa lang ng umaga pero nasa apartment na niya ang binata kasama ang kapatid nito, para ibalitang nawawala si Shira. Araw ng kasal ng babae sa pinsan niya ngayon. Katatawag lang ni tita, hindi raw niya nag-isnan si Shira. Hinalughog na raw niya ang bahay pero wala ito roon, nag-aalalang wika ni Xandro. Si Azrael naman ay tahimik na nakikinig lang. Alam na ba ni Baste? Nagpapanik na tanong niya. Hindi pa. Ako pa lang daw ang tinawagan ni tita, sagot ni Xandro. Baka may pinuntahan lang si Shira. Natigilan ito. Baka itinuloy niya ang kanyang plano. God, I thought okay na ang lahat, ani Xandro. Anong plano ni Shira ang itinuloy niya, Xandro? Sabad ni Azrael. Xandro sighed. Makinig kayo. Gagawin ko na lang maikli ang kwento. Nakaramdam siya ng panlulumo pagkatapos magkwento ni Xandro. Ang ipinagtataka ko lang, noong huling tawag sa akin ni Shira, ang sabi niya ay pinatawad na niya si Baste, dahil na-realize niya na mahal pa rin niya ito. Sa katunayan, excited na nga raw siya sa kasal nila, dagdag pa ni Xandro. Kung totoong mahal niya si Baste, may pag-asa pa, maaari natin siyang kumbansihin para ituloy ang kasal, suhestyon niya. Ang problema, hindi natin alam kung saan natin siya matatagpuan. Mahirap hanapin ang isang taong ayaw magpahanap. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napalingon siya sa sinabi ng kasintahan. I believe babalik si Shira sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Trust my instinct, you'll find her there, wika ni Azrael, sana nga tama ka. Pulalas niya, kung tama ang hinala ni Azrael, babalik si Shira sa Cotabato. It had been 12 years since Shira last stepped in Cotabato. Bamantong hininga muna siya bago tinaluntan ng minamaneho niyang Range Rover. Inarkila niya ang daan patungo sa property na madalas niyang kuhanan ng mga prutas noon, ang lupang ipinamana ni Robin Eliazar kay Sebastian. Napansin niya na halos walang nagbago roon. Iyon pa rin ang iniwan niya 12 taon na ang nakararaan.
Hanggang sa marating niya ang mismong property. Ipinarada niya ang sasakyan at bumaba mula roon. Maliban sa barbed wire at karatulang nagsasabi ng "No trespassing", tila walang nagbago roon. Pamantong hininga uli siya bago tila may sariling buhay ang mga paa niya na tinaluntan ang pamilyar na daan. Kusang huminto ang mga paa niya sa tapat ng punong santol, kung saan iniukit ni Sebastian ang mga pangalan nila. Nasorpresa siya nang makita na naroon pa rin iyon. Nanginginig ang kamay na binakas niya iyon ng mga daliri, pero wala na ang clearing kung saan madalas na nakalatag ang picnic mat na ginagamit nila ni Baste. Sa halip, may nakatayo na roon na isang log house. At sa pinto niyon, malinaw na nakasulat ang mga katagang Baste Heartshire A Tale of Forever. Nagulat siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Maya-maya ay umihip ang hangin. Marahang inilipad niyo ng kanyang buhok. Kasabay ng ihip ng hangin ay ang pagdagsa ng masayang alaala nila ni Sebastian sa kanyang puso at isip. Ang mga paglalambing nito at kung paano siya nito tretuhin na para bang napaka-espesyal niya. Nag-init ang mga sulok ng mga mata niya, ilang sandali lang ay bumuhos na ang mga luha niya. Napakasakit isipin na ang lahat ng iyon ay isa lang palang ilusyon. Memories sapped her energy. Napahawak siya sa puno ng santol, para kumuha roon ng lakas dahil pakiramdam niya, anumang oras ay bibigay ang katatagan ng kanyang mga tuhod. Hanggang ang simpleng iyak ay mauwi sa hagulhol. Maybe she needed the tears to wash away the pain and the bitter. Papasok na siya sa loob nang matigilan siya sa ugong ng sasakyan. Natilihan siya. Paglingon niya nakita niya ang private army ni Fernando Eleazar.